by R. Ano? So, saan nanggaling yung V squared divide R? Dito po sa MA. Yung M, that is the normal force, is equal to MA. And what is M? W divide G. And what is A? Since nasa normal force po tayo, that's why ito po is naging normal acceleration. Ano po? And what is normal acceleration formula natin nung module 6? That is V squared divided by R. Kaya this is at normal force, W divide G times V squared divide R. So, daan dyan po nang galing ha, class A? O, balikan po kayo doon. Doon po tayo sa dulo. Pag-aralan po nyo yan kasi this is the derivation. Baka lalabas po sa quiz ninyo on Monday this one. So, tangent 30 degrees. So, mag-umpisa po tayo sa tangent 30 degrees. Ito po yung magkakasama, sabi ko po sa inyo. Itong V squared W divide GR, magkakasama po. The direction is in this way. Tingnan po nyo yung direction niya. This one is tension, kaya ito yung tension. And this one, downward is W, okay? So, ito po yung magkakasama. So, using this equation, ito, nakikita nyo, that is tangent 30 degrees. So, if that is tangent 30 degrees, magiging WV squared divide GR divide W. Di po ba? So, cancel po yung W. Therefore, tangent 30 degrees is equal to V squared divided by JR. Naintindihan po? Alright. Now, we're going to substitute. Hindi ko po makita yung nasa baba. Yung nasa baba po. Hindi po natin... Oh, wait ha, tignan ko yung nasa baba kasi may computation. Doon sa baba, tingnan natin kung hindi po okay, itaas ko na lang para makita po natin. All right. So let's see. Okay, so mayroon sa baba. Hindi ko po dala, sa totoo lang, hindi ko po dala yung what do you call that one? Yung pinagsusulat namin. Ayan. So, itaas na lang natin. That is only the best way so that makita po natin dito sa baba. Okay. Nakita na ng konti. Tingnan, itaas nga muna natin. Ha? Ayan. Okay. Very good. Alright. So, here na po tayo. So, tangent 30 degrees is equal to V squared divided by, since nasa feet po tayo, we will be using 32.2. Ano po? Alright. And then, this is the formula that we will be using. Ito po yung formula ha. At saka yung R natin is 3.5 feet. So, i-cross multiply po natin. Ang natira is V squared is equal to 32.2 times 3.5 times tangent 30. Therefore, square root po natin yung output dito kasi naka-square root. Ito ano? So, ibig pong sabihin, B therefore is equal to 8.07 feet per second. But then, there is, for rotation po class, ito po, V is equal to 2 pi Rn. Ano? So, 2 pi Rn po yan. And 2 pi N is W. Angular. Ito na po yung tinatawag nating angular velocity. Di po ba? Di po ba mayroon po tayong ganito nung module 6? Tandaan po nyo yan. So, 2 pi at saka N, that is angular velocity. Therefore, isubstitute na po natin. V is equal to 8.07 times 3.5 times W. Or pwede na rin po kayong mag-direct po dito na kukunin po yung N. Ano po? Doon sa assignment po ninyo. Gawin po nyo yun ha. So this is another method po kasi. So the answer there is W is equal to 2.305 radian per second.
Ano? Yun po yung unit ng W ha, angular velocity. Di ba ang velocity po natin, feet per second? Therefore, ang angular velocity po natin, W is radian per second po ang unit niya. But then, we're going to convert this into revolution per minute. So, ano po yung revolution per minute? So, in one revolution, there are 2 pi radian. So, cancel at saka cancel po nyo yung radian. And then, minute po yung kinukuha, kaya yung second, i-convert po ninyo sa minute. Okay? Kakaintindihan po tayo. And then, what is now the answer of this? Ano po ang answer? 2.305 times 60 divide 3.1416. The answer is 22.01 revolution per minute. Yan po yung sagot. Hindi ko po kasi maibaba na maigi. Andun po sa baba yung sagot ng W. Okay po? Alright. So that's it. Do you have questions? Pag-aralan po ninyo ito, hindi ko alam kung na-post ko na. Na-post ko na po ba ito? Ha, class? Naibigay ko na po ba doon sa classwork po hang tignan po ninyo? Na-post ko na, hindi pa po. Meron. Nakita nyo na? Nakita nyo na, hindi pa. Okay. Alright, next. Pag-aralan nyo ha. Next. Ay na, pangpangaasi yung ubing. Pag-aralan nyo ito. Kasi, gahol na po tayo sa oras. At saka mas maganda po kasi kung ganito na online, medyo mabilis. Kaysa sa pa face-to-face po, mahirap po kasi pag face-to-face. Alright, so this is it. This one is another. I-kuhan ko sa inyo, i-share ko po sa inyo. Makinig kayo kasi exam na po. Finals na po tayo. Okay, sandali. I-share ko siya, ha? I-share ko lang, ha? So, this one is another. Mag-overtime tayo ngayon. May alauna ba kayo? Mag-overtime tayo. Okay, naririnig nyo ako? Naririnig? Okay, nakita ko naman na okay naman dito. Siguro naririnig nyo nga ako, okay? Alright, nakikita na ulit? This one? Yes, ma'am. Alright, in fact, this one class is your last topic in physics. Ito po yung example natin sa physics before. So, since noon, hindi nyo po maintindihan. Kasi sabi ko nga, nasa dynamics ko po ito. Okay? So, doon po sa physics talagang as in, zero po yung knowledge po ninyo. Kung gusto nyo lang batukan siguro ito, nako. Kasi hindi nyo talaga maintindihan. Kasi it was there, imagine nyo, module 6, 7, 8, 9, sa nasa 9 module po ito dito sa physics. So, it was started doon sa module 6. Pero doon sa physics yung kasi, ito na yung formula. Ganun kaagad. Kaya nataranta po kayo, Hindi po nyo alam gagawin. Ano yan? Gaganon kayo. But then, at least this time, naintindihan nyo na siguro. Kasi we started from the root. Nag-umpisa po tayo dito sa dynamics kasi doon sa root. Doon sa physics, ganito na kaagad. So, ang hirap-hirap ng physics. Kasi wala pa doon sa, may explanation yan. 'Di ba? Nasa dynamics nga, sabi ko. So, balikan natin yung physics ninyo, And this is the example of yung physics ninyo, last topic. So, kinetics, curvature translation, dynamic equilibrium. Parang sandali. Parang parehas din doon sa kwan. Parehas din doon sa kanina. Sige. Tingnan natin this one. This one, parehas din yung kanina. Tingnan natin yung physics na kwan kasi madali.
O you study ha, pag-aralan po lahat po ng mga kwan dito. Pag-aralan po ninyo. Sandali, ino-open ko pa po siya. Oh, this one is the example na, okay? Sandali ha, hanapin ko muna. Alright, so standby po muna kayo. Palabasin po muna natin yon. Palabasin ko muna, ha? Kasi you study this, yung mga examples. Yung mga i-forward ko later sa inyo, yung i-upload ko sa inyo, pag-aralan. O pag-aralan, lahat yon. Alright, heat, conservation, work, and energy. So that's one. Nasa work and energy. Ayan, this is it. Ay, tama ba ito? Ay, nasa work and energy. Oh, this one is module, ano na pala na. That is module, ano na. That is module 10. Naka-module 10 na pala yon. Okay. Naka-module 10 na. Work and energy, that is module 10. Ito na lang. Para hindi na kayo mahirapan. Oh, last module, okay? Oh, so pag-aralan po ninyo yon, yung kanina, yung ibinigay ko kasi nina na module 9. So, ang pag-aralan po ninyo for your quiz is module 8 and 9. Okay? Alright. Okay. Nakikita na? Hindi pa. Kita na po. Hindi pa. Kita na po, ma'am. Nakikita nyo na ito? Na-share ko na? Yes, ma'am. Problem 1132? Yes, ma'am. Kita na po. Ayan, magsalita kayo para mabilis po tayo. Okay. Anyway, this is the last. Tignan natin. The last nga pero medyo marami-rami naman. Okay. So, the hammer of an impact testing machine weighs 64.4 pounds. It is attached to the end of a light rod 4 feet long which is pivoted to a horizontal axis at A. So ito nga, in fact, this one is nasa assignment po ninyo. Mamaya, ikuan ko uli yung assignment ha. Ibigay ko uli sa inyo. Huwag kayong magko-comment doon, ilagay ko lang, okay, this is your assignment. Sabihin ko ha, baka sabihin nyo, ma'am, na ilagay na po, huwag kayong magagano kasi i-screenshot po namin yon para doon sa documents namin ha. Basta gawin po ninyo to be submitted Monday, okay? In fact, naibigay ko na. Di po ba? Naibigay ko na. So what is the bearing reaction on the pivot an instant after being released from the given position? What is the bearing reaction just before impact at B if the velocity of the hammer is then 5.9 feet per second? Okay, ganito po. Number 1 po tayo. This is the figure. So kung tutuusin, ito po yung figure natin. So alam po niyo yung TikTok. Let's say ganito na lang Alright, so 30 degrees nag-move siya. So ang length ng kwan natin, tension in fact is, the length is 4 feet. So this is T. Ito T? Ito yung length kasi pag tutuusin. Magkakasama length, radius at saka yung height. Magkakasama. Dito naman ang magkakasama, tension, weight at saka yung W divide G, V squared divide R. Tandaan nyo yung magkakasama ha. Alright. So this one, yung VW kasi, W divide G, V squared divide R, that is horizontal. So if this is 30 degrees, using yung rectangular method, rectangular, opposite to that is
also 30 degrees. So magiging ganito na siya, ano? Alright, so this is your tension. T sub x pa ganon, and then T sub y pa taas. O, tignan ninyo yung direction of the force. Doon po kayo palaging nagkakamali. The direction of the forces, pag-aralan po ninyo yun, class. Ano? Since ang tension is pataas, bakit pataas? Kasi hihilain niya para hindi po, pag bumabayan po ang tension, ibig sabihin, magkukulaps na siya. So, ang tension po is hahawakan niya para hindi po siya bababa. Ano po? It holds upward. So, the tension is just in this figure. So, tignan ninyo kung paano papunta yung forces. Static po yan. Napag-aralan po natin sa static kung paano yung direction of the forces. Okay? So, T sub y is equal to T cosine theta. So, T sub y po tayo is cosine because that is adjacent. T sub x, tignan nyo yung T sub x natin, that is opposite. So, T sine 30 degrees. So, ang W po natin, the weight of this one, the hammer, is 64.4 pounds. So, ang mauuna po is y. Summation f sub y is equal to 0. Upward force po tayo is positive. Ano yung mga yon? Ty minus w. Sila po yung dalawa, palagi pong sinasabi yan, magkakasama. Kung x, naka-parallel, naka-vertical, naka-horizontal, tignan nyo yung mga yan. So, T sub y is equal to W. And what is T sub y? T cosine 30 degrees po. Di po ba? Alright, so, ang T sub y is T cosine 30 degrees is equal to W. Ang kukunin po natin is the tension. Therefore, ang tension po natin, W divided by cosine 30 using this figure. Kayo talaga, alam niyo, ang nakita ko po, hindi po kayo marunong mag-ayos, mag-manipulate ng mga formula. Mag-simplify, mag-evaluate. Yun po yung nakikita namin na hindi po kayo marunong. This time, kasi ang nakikititignan namin is the solution. Alright, so let's substitute. T is equal to W, divide cosine 30. W is 64.4, divide cosine 30. Therefore, ang tension is 74.3627 pounds. Okay? Alright, so ito po yung tension. I-project mo lang pa ganyan. Pababa. But it's only a matter of projection, which is equal. Ano po? Alright, now reaction of the pivot just before impact at B. So, ibig sabihin, just before, simply naka-horizontal po muna. Diba? So, kung naka-horizontal po, dito po. O, naka-ano siya, this one, before. Alright. So, kanina, at this position, tignan ninyo. This is A, this is B. Bago po mag-move. Bago magkaroon ng 30 degrees. Okay? So, since may velocity po dito, this is the figure A, ito po yung B. Siyempre, kayo ang maglalagay po ng forces. Ang tension, sabi ko, pataas. Ito po yung hammer na ulo. Ang weight po ng hammer, pababa. Alright, so since naka-vertical position yan, ang EN po natin is ito. Ito po yung natin, ito yung portion ng summation of normal force, di po ba? Naka-vertical po siya. So, ano yung Ano yung N? That is MEN. W divided GV squared divided by R. So, naintindihan po ninyo? Alright, so this figure, now, summation F sub Y po tayo. Summation F sub Y is equal to 0. Upward, palagi po yan. Bihira po akong magkaroon ng na downward. Hindi pa ata ako nag-downward, pati doon sa static. Always upward. Pag expert na po kayo, saka po kayo magda-downward. Pwede po ba? Pero ngayon, puro upward po muna para at least yung mindset ninyo, puro upward, which is the positive sign po ng forces ninyo as our reference. Okay? Kakaintindihan po? Sandali, nalulubat na ako. Sandali ha.
At baka medyo biglang mawala po ako. Okay. Okay, sandali, lubat na. Sandali ha, i-charge, ikon ko lang muna ito ay, itong charger. Okay. Alright. Nako, sandali ha, sandali. Baka mawala po tayo. Mawala po ako. Ayan. Nako. Dami nang nakakunik kasi. Ayan, sandali po ha. Sandali po. Naririnig nyo ako? Naririnig nyo ba? Yes, ma'am. Oh, malakas ba? Baka naman hindi nyo ako naririnig. Linalakasan ko na nga. O nabibingin na kayo sa lakas ng boses ko, ha? Medyo punayomat nga. Okay lang ba yung pagsasalita ko? Okay lang na malakas? O okay lang na malakas. At baka mamaya sabihin, ang hina-hina naman ng baboses ni Madam. Ayan. Wala, sandali ha. Hindi naman na kwan yung ano. Ay, naku, sandali ha. Itong charger ko, naku. Na-full kasi kanina. Naka-full na kay inalis ko. Ang dali, ay, naku. Pag-alis ko ito kaya. Nagputot at pag walang ko ha. Lakas kaming aircon, sa totoo lang. Electric fan lang. Hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng, ayan, that's it. Okay, thank you. Okay. Sige na, let's start na, ha? So, summation F sub y is equal to, when we say summation po kasi, andyan na yung lahat ng mga forces, di po ba? Positive man or negative. That falls in a y component or in a vertical. Naka-vertical po, nakatayo po. Alright, so tignan po natin kung nasaan po yung positive. Upward force is our reference. So, T sub 1 minus W minus W V squared divided by JR. So, isubstitute natin sa kabila. Alright, it will become now ganito. So, we're going to substitute the values. W is 64.4, yun po yung weight, plus 64.4 divide 32.2 kasi nasa feet po tayo ha. Baka mamaya, makuha na naman kayo kung anong gagamitin nyo na gravitational force. Pag nasa feet, 32.2 feet per second squared. Pag naka-meter po, gamitin kayo ng 9.81 meter divided by meter per second squared. Di po ba ganun, ha? Alright, and then yung velocity po natin is given 5.9 squared divided by yung radius po natin is given. Ito po yung radius. Ang radius po ito, ha? Ang radius niya ito. Ito na lang yung length. Kasi kahit tignan nyo, kahit ikot-ikot yan, radius naman yan, di po ba? Iyan na po yung radius. Kasi kahit na ikot-ikot, di ba yung bilog? Right. Ma'am, bakit doon sa equal, pag nakalagay yung radius, ilagay niyo yung value ng radius. But then, dito po kasi, hindi nakalagay, kaya yung length ang gawin nating radius. So, yung tension nito is 81.81 pounds. So, tignan niyo ha, ito naka-vertical po siya nagaganyan bago po mag-move ng 30 degrees. Which one is mas exert more effort or tension? 81 ito. Yung isa, 74. So, pag nag-move na ganito, mas lighter na lang yung tension niya, di po ba? Pero pag ganito po siya na hindi pa siya nag-move, parang hinahawakan mo lang na ganun, mas mataas yung tension niya. Ibig sabihin, mas mataas yung force sa paghawak. Panghila niya doon sa head ng hammer. Pero, pag nag-move na siya, ipinako mo, ipinukpok mo na siya, ayan, you exert a lesser effort. Mas mababa yung tension niya. Okay? Next.
So, next po tayo ha. Pag-aralan po nyo yan. Next. Alright, in fact, this is the last. Okay, this is the last question. And then, please lang ha, pag-aralan po ninyo yung yung ito at saka yung assignment nyo, gawin po ninyo ha. Alright, so ganito po. So there are 4 questions or 5 questions po ata na gagawin ko. It is madali lang siya in fact para mapumasa po kayo. Okay? And then on Monday, before yung klase natin ng 11 o'clock, may klase po ba kayo ng 10? Ay, 10:30 ba yung klase natin on Monday? Yes, ma'am. 10:30? Yes, ma'am. Pag 10 o'clock. Ma'am, may deform po kami. Oh, ay, sus. Oo, naghahabol-habol din kami. Naghahabol-habol din sila. So, 10:30 talaga, ano? Kasi I'm going to give yung papel po ninyo kasi. So, mag-start po tayo ng 11, ang quiz. Pero 10:30, before, kung sino na yung andoon, pwede po ba? Mauuna na rin? 10 o'clock andun na po siguro ako sa laboratory natin. Ano? Kasi maaga po yung mga walang deform ha. Kunti lang naman yung mga walang deform. Sa 5 lang po ata sila. Ano po? Kamaso, Lazaro, yan lang ata yung mga may deform. Pero si Nabiliane ba mga ganon? Please, pag andun na ako, punta na rin po kayo ha. Nakakaintindihan ba? Bilane, bandito ka ba? Magklase Steves, magklase na po. So mag-start na po tayo ha. Pwede po. Mag-start na po tayo doon na ng 10. Hindi pa tayo mag-start ng quiz, kundi ibibigay ko lang po yung mga papel para for your portfolio so that you can compile all those things. Kasi before you are going to compile that one, before you are going to, anong pangalan nun, yung bookbind, i-check ko muna. At saka ibigay ko yung grades nyo, ayaw nyo? Ayaw nyo yung grades? Gusto po. Sige. Ibibigay ko sa Monday. Okay. So, let's start na. To check the reuse of a railroad curve, the effect of a 20-pound weight is observed to be 20.7 pounds on a spring scale suspended from the roof of an experimental car, rounding the curve at 40 miles per hour. Pag MPM, 40 miles per hour yan ha. What is the radius of the curve? Okay. So, ang radius, di ba? Ang radius is nasa po? W divide G, V squared divide R. Andun po yung radius. So may velocity. Miles per hour is velocity. So, you convert this muna into feet per second. Kasi naka-pounds po kasi yung mga ito. Okay? So, yun po ha, pag naka-pounds yan, ibig sabihin, i-convert nyo into feet per second. Okay? Yung velocity. So, 40 miles divided by R times 5 to 80 feet in 1 mile ha. Alright, so that is 211,200 feet per hour. So, yung R ilagay po natin sa second. In 1 hour, there are 3,600 seconds. Okay? So, ang velocity po natin is 58.887 feet per second. Question. Okay. Ito po ang tandaan po ninyo kasi ito lang po yung formula natin. Di po ba? Ito yung una na pag-start nung module 9. Ito po ang tandaan ninyo. Ito yung tension, ito yung weight, ito po yung W, ito yung EN. W times V squared divide GR. Ito yung EN ha. So, gawin nyo pong ganito. Pwede ganito. Ang magkakasama, tension, weight, at saka W squared divide GR. O palagi ko pong sinasabi yan ha, na magkakasama po yan ha. Okay. So, ang tension po natin is 20.7 feet. And then, yung pounds po natin is, yung weight po natin is 20 pounds. So, ito po yung unknown, yung radius. Okay, wala pong theta. So, kukunin po natin yung theta. So, saan po natin kukunin yung theta? Diba? Cosine theta. Cosine theta is equal to using the figure W divide T. T
T is the hypotenuse. W is the adjacent. WV squared divided GR is the opposite. Trigo na naman yan. High school po yan. So let's substitute. Cosine theta is equal to W natin is 20. Ang tension natin is 20.7. So theta is equal to R cosine 20 divide 20.7. So ang angle po natin is 14.9428. Now, using this figure ulit. Tangent. So ang tangent, alam nyo na. WV squared divide GR divide W, ha? So ito po yung tangent natin using that figure, ha? So dito po, cancel po natin yung W. And then, ang may iwan, V squared divide GR. So, i-substitute natin. 58.887 squared divide ang gravitational force is 32.2. Radius ang hahanapin po natin. So, tangent, 14.9428, yun po yung hinanap natin kanina. So, is equal to 58.887 squared, ha? Yung velocity, marami po yung hindi nakakaalam niyan. Hindi ini-squared yung velocity. Divide 32.2 times the radius. So, i-cross multiply. Please lang. Hindi naman na po namin ituturo yung algebra. Cross multiply po yan. So, radius is equal to 58.887 squared divide. Siyempre yung tangent theta sa baba kasi nga cross multiplication, di ba? So, yung mana sa bilay, pupunta sa baba. Yung isa, yung R, pupunta sa taas. Cross-multiply nga. Therefore, the radius result is equal to 400.513 feet. Okay? Question. Wala po. Question. Okay. Pag-aralan po ninyo ito, class, ha? And also this one, ito, hindi ko na sasabihin sa inyo. Balikan ko kayo. Kasi quiz na po tayo on Monday. You prepare 3 coupon band. Hindi ko na sasabihin. Basta pagpasok ninyo, naka-stapler na yung coupon band na 3 with borderline. And then, 3 or 4 kung gusto ninyo. And then, pag-aralan po nyo module 8 and 9. Yan lang po yung quiz nyo. So, you concentrate to that module. Nagkakaintindihan po ba tayo? And please, gawin po ninyo ang assignment. Okay? Question. Open formula po ulit. No! Mabutit na remind mo. Hindi. Close formula na po tayo. Okay? Kasi kunti lang naman yung i-memorize nyo dito. Di po ba? Alright. Sige. Close form. Walang memorize the formula. Yes, ma'am. Kung nag-aral kayo, madali lang. Please, sabihin nyo, madali lang yan. Okay? Madali lang yan. Madali lang. Madali lang. Umiiyak na kayo. Okay. So this is your last strike. This is the last. Ito na po, class, ang pinakalas. Pinakalas po na quiz po ninyo. So make it good. Okay? Para walang iyak-iyak. Sandali. Static dynamics. Sandali. Grades naman na itong nakukan ko. List of students, attendance. Ayan. Okay. Dynamics 2C. Mag-aral lang kayo. Kung ano yung ibinigay ko at saka assignment, yun po yung pag-aralan ninyo, ha? Huwag na kayong lalayo. Lumalayo pa kasi kayo. Huwag naman yung i-memorize. Ay, naku. You should what do you call that one? Analyze. Ang engineering po. Ano po ngayon? 5-8. 8 na po ngayon. Okay. Baranda. Present, ma'am. Kamaso. You open na. Open na your Present, ano.
De La Cruz. Melbourne. Present po, ma'am. Okay. Espinosa. Frederick. Oh, Jesus. Esteves. Present po, ma'am. Girona. Wala. Ay, natutulog. Ay na. May natadayo yung internet. Ha, Lazaro? Sino yon? Sino Present, ma'am. nagsasalita? Maligsay. Itong si Maligsay. Present, ma'am. Maligsay. Ay, Maligsay eh. Every Friday, wala ka atang isang quiz. Molina. Punta ka sa office, Maligsay. Nako, ha? Molina, Ma'am, wala ka anong pang... quiz, ma'am? Ha? Ma'am, Present, ma'am. Maligsay po. Anong quiz, ma'am? Tingnan ko, hindi quiz kundi portfolio siguro. You go sa office on Monday, ha? Ay, anyway, Sige po. mag-quiz tayo pa muna, no? Molina. Yung portfolio mo, Maligsay, wala pa. Molina, wala? Absent? Norial. Ma'am, present po. Palisok. Ma'am, present Palisok. po. Palma. Present po, ma'am. Ma'am, present po. Kilo. Ma'am, present. Kilo, mayroon ka bang kwan sa akin? Mayroon kang bush? Meron, ma'am. Kilo, wala ka yung kwan, yung pretest mo? Nung midterm, Ma'am, alin yung... yung hinahanap ko nga, na pretest, ikaw lang yung walang grade. Tapos ko na yung grades nyo. Ma'am, di ko mahanap. Wala ba, paano yan? Yung kwan ko, ma'am, yung post-test ko, 26 nun. Oo, meron na. Yung pretest lang. Hanapin Ma'am, mo yung pre-test yung sa computer shop Midterm. ako nagkwan nun, ma'am. sa midterm. O, tignan. Sa brownout sa amin nun. Ay, di ka nakapag-quiz? Ma'am, nakapag-post-test ako nun. Pero walang Ay, pretest? pre-test. Ma'am, nakapag-pre-test ako nun, pero sa computer shop. Ay, no, paano yan? Kasi nag-brownout nun, ma'am, ngay. Puntahan mo ako. Ay, Ma'am. naku, kailangan ko yung result. Sabi Ma'am, mo kay... sinabi ko na yun nun. Tingnan natin, hindi ata na i-record. Tingnan ko, ha? Pero wala doon sa record pa kasi, di ba, yun yung hinahanap ko sa'yo. Yes, ma'am. Nasabi Ikaw ko lang na rin. yung walang grade. May grade, pero mababa. Instead na 1 point something, wala na. Gusto mo Sabi ko yon? na sa inyo yun, ma'am, nun. Oo nga, midterm hindi pa ka lang na nasabi. i-record. Hindi ba Ma'am, naka-record punta na lang. sa'yo? Dapat naka-record sa'yo. Ma'am, sa computer shop kasi yun nun. Hindi ko mahanap sa email ko. Kasi sa computer shop, dapat nakaano sa email mo yun. Hindi mo na picturean. Di ba Hindi po. nasa yung cellphone mo noon, pinagtignan natin? So, ibig sabihin nasa yung cellphone, baka nasa Ma'am, yung naka-picture. post-test lang yun nun. Yung sa Kosh. Ay, tignan mo, kung di wala kang grade. Ano, okay, Ramos. Puntahan mo ako, Kilo, ha? Ramos. Present po, ma'am. Rivera. Ma'am Rivera, present. Cirano. Ma'am, Serrano, present. Ubaldo. Ubaldo, wala. Villanueva. Wala din? Ma'am, present po. Si Ubaldo, wala. Viloria. Present, ma'am. Si Ubaldo, wala. Ito ang mga wala. Ubaldo. Molina. Hirona. Espinosa. Yan yung mga wala. Okay na? Okay. Ma'am, may tanong po sana po. Sige. Magtanong lang, darling. Magtanong lang. Ma'am, yung sa quiz ko po, ma'am, nakita nyo na po, yung nakisabay po ako sa A. Ano apelyido? Norial po, ma'am. Parang meron na ata. Tingnan mo, ha? Di ba, kaya nga, dapat maaga tayo sa Monday para makita nyo yung ano ninyo, yung grades nyo. Sige, tingnan Kasi natin. po yun, ma'am, sa A po ko nag-quiz nun, ma'am. Kaya po, wala po sa... Tingnan natin kung kumpleto, ibig sabihin na i-record na. Ha? Sige po. Kaya nga sa Monday, maaga tayo. Yung mga wala pang kwanha, yung mga may klase, okay lang. Pero yung mga walang klase,
mag-start na tayo. Mag-start lang muna tayo, pero wala pang quiz. Para maibigay ko yung papel. Okay? Alright, so that's all for today. I-upload ko po ito, pag-aralan, 8 and 9. Please get ready. This is the last. Okay. Ang pag-aralan nyo kasi yung mga sample ko, mga quiz. Yun lang naman, hindi nyo alam yung technique ko. Parang ano kayo. Doon pinagdan pag-aralan nyo yung yung mga binigay kong samples. Hindi naman ako lumalayo doon. O kung paminsan-minsan lang naman ako nagbibigay ng bago, di ba? At saka yung assignment nyo, you study, ha? Alright, so that's all for today. Good luck. Walang hope you will pass my subject. You pray. Kung ano man yung grades nyo sa midterm, huwag kayong mag-alala. Kasi mayroon pa namang finals. And one thing more, portfolio, kailangan ko kasi I'm going to make that one na one quiz. So, pag magandang portfolio nyo, magna-95 kayo. So, ibig sabihin, almost perfect nyo na yung quiz. Nakakaintindihan po ba tayo? Ha? Sige. Thank you, ma'am. Gandahan yung portfolio. Yung portfolio hindi pa nakakuha, kunin na doon. Baka mawala. Okay? Alright, so that's all for today.